Pinalaya sa sariling kumpanya ng asawang palamunin at ng kabit nitong sekretarya. Habang nilulustay nila ang pera ko sa marangyang hotel, nakatayo ako sa ulan. Hawak ang mga pekeng dokumentong pinapirmahan niya. "Wala kang kwenta, Celeste," sabi niya noon. Ngunit nagkakamali siya. Ang mga luha ko ay naging yelo. Babawiin ko ang lahat, hanggang sa huling sentimo, hanggang saan ang kayang tiisin ng isang babaeng itinulak sa bangin. Hayaan mo na si Celeste. Malapit na siyang pumirma sa deed of transfer. Wala naman siyang ibang pupuntahan. At sa totoo lang, pinakasalan ko lang naman siya para maging pambayad sa mga utang ng pamilya ko. Nakatayo si Celeste sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng opisina. Sa kanyang kanang kamay ay ang isang mamahaling thermos na naglalaman ng sabaw ng manok na madaling araw pa lamang ay matiyagan na niyang niluto. Paborito yon ng kanyang asawang si Ricardo. Sa kanyang kaliwang kamay naman ay ang isang maliit na velvet box na naglalaman ng relong inipon niya ng ilang buwan mula sa sarili niyang allowance, isang sorpresa para sa kanilang ika-10 anibersaryo. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang ng pinto. Ang magandang ngiti na kanina pa nakapaskil sa kanyang mga labi ay dahan-dahang natunaw. Sa loob, nakaupo si Ricardo sa kanyang leather chair, ngunit hindi siya nag-iisa. Nasa ibabaw ng kanyang mga hita si Monica, ang 25 taong gulang niyang sekretarya. Nakapulupot ang mga braso ng babae sa leeg ng kanyang asawa habang malandi nitong pinaglalaruan ang isang pamilyar na folder na naglalaman ng mga dokumento ng kumpanya. "Pero babe, paano kung malaman niyang inililipat na natin ang mga pondo sa bagong account ko?" Malambing na tanong ni Monica. Ang boses ay tila pulot na nakakapasong pakinggan. Tumawa si Ricardo. Isang tunog na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Celeste. Ngunit ngayon ay tila yelong isinaksak sa kanyang dibdib. "Hindi mangyayari yon. Masyadong abala ang asawa ko sa pagiging martir. Ibigay mo lang sa kanya ang ilusyon ng isang perpektong pamilya at ibibigay niya sa iyo ang buong mundo niya." Isang mainit at mapait na bara ang biglang bumara sa lalamunan ni Celeste. Nanigas ang buo niyang katawan. Hindi siya makahinga. Tila ninakaw ang lahat ng hangin sa pasilyong iyon. Humigpit ang pagkakakapit ng kanyang mga nanginginig na daliri sa hawakan ng thermos at sa maliit na kahon hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Naramdaman niya ang init ng sariwang dugo na dahan-dahang gumapang sa kanyang balat. Ngunit mas nangingibabaw ang hapdi na nagmumula sa pinakalalim ng kanyang pagkatao. Ang mga salitang binitawan ng lalaking pinagsilbihan niya ng isang dekada ay tila mga punyal na walang awang humiwa sa kanyang kaluluwa. "Ganito na lang ba? Sa dinami-dami ng bagyong sinuong ko para sa pamilyang ito, sa dami ng mga pangarap na ibinaon ko para itaas siya, pambayad utang lang ba ang halaga ko?" Walang luhang pumatak sa kanyang mga mata dahil ang labis na sakit ay hindi laging isinisigaw o iniiyak. Minsan, ito ay ang tahimik na pagkawasak ng lahat ng pinaniniwalaan mo. Dahan-dahan siyang umatras, pinipigilan ang sariling hininga upang hindi lumikha ng anumang ingay na sisira sa tagpo sa loob. Bawat hakbang niya palayo ay paghakbang sa mga basag na piraso ng kanyang puso. Ibinuhos niya ang kanyang kabataan, ang kanyang talino, at ang kanyang kaluluwa upang iahon ang Verde Innovations mula sa pagkalugi, at ito ang igaganti sa kanya. Pagdating sa kanilang malawak at tahimik na bahay, ang lahat ng pamilyar na kagamitan ay biglang nagmukhang estranghero. Ang mga mamahaling muebles, ang malaking chandelier, ang mga larawan nilang mag-asawa na nakangiti sa mga frame, lahat ay isang malaking kasinungalingan na naghihintay lamang na mabunyag. Diretso siyang naglakad patungo sa kanilang silid. Ang kanyang mga kilos ay tila ginagabayan ng isang malamig at walang pusong makina. Binuksan niya ang pinto ng kanilang walk-in closet at lumuhod sa harap ng nakatagong kahadeyero. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang pinipindot ang mga numero ng password. Ang anibersaryo nila.
Anong laking kahangalan. Bumukas ang bakal na pinto nang walang ingay, ngunit ang bumungad sa kanya ay mas nakabibingi pa sa anumang sigaw. Wala na ang mga bundle ng pera, wala na ang mga titulo ng mga lupang binili nila mula sa kanyang mga naunang tagumpay. Ang natira na lamang ay alikabok at ilang walang kwentang resibo. Ninakawan siya sa sarili niyang pamamahay ng taong katabi niyang matulog gabi-gabi. Nang akma na siyang tatayo, nahagip ng kanyang paningin ang isang pamilyar na asul na suit ni Ricardo na nakasampay sa gilid. May kung anong kumislap doon sa ilalim ng ilaw. Isang mahaba at kulay tanso na hibla ng buhok. Hindi sa kanya iyon, dahil itim na itim ang kanyang buhok. Katulad iyon ng kulay ng buhok ni Monica. Tinitigan niya ang hibla ng buhok na iyon sa loob ng ilang segundo. Kung ito ay nangyari kahapon, baka umiyak na siya at nagwala. Baka tinawagan na niya si Ricardo upang sumumbat. Ngunit ang Celeste na umiiyak ay namatay na sa pasilyo ng opisina kanina. Gamit ang maingat na mga daliri, dinampot niya ang buhok. Naglakad siya patungo sa kanyang drawer, kumuha ng isang maliit na plastic na ziplock at ipinasok yon sa loob. Isinara niya ito ng mahigpit. Wala siyang itatapon. Iipunin niya ang bawat bakas ng kanilang pagtataksil, bawat hibla, bawat patak ng dumi, hanggang sa sapat na ito upang bigtihin sila. Habang naghahanap pa siya ng iba pang naiwan sa loob ng kaha, isang nakatuping papel na naipit sa pinakasulok ang nakuha niya. Binuklat niya ito. Isa itong kopya ng bank withdrawal slip na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, inilipat sa isang offshore account. Sa ibaba, nakita niya ang sarili niyang pirma. Kumunot ang kanyang noo. Perpekto ang pagkakagaya. Bawat kurba at diin ng tinta ay eksaktong-eksakto sa kanyang gawi. Sino ang nag-aral ng kanyang pirma ng ganito katagal at kadetalye upang linlangin ang bangko? Ngunit bago pa man niya lubusang maproseso ang katanungang iyon, may napansin siyang isang pulang sobre na nakapatong sa ibabaw ng kalat-kalat na resibo sa sahig. Galing iyon sa isang malaking bangko. Punit na ang gilid, tila minadaling buksan at itinago. Kinuha niya ang sobre at binasa ang nilalaman. Nanlamig ang buong pagkatao ni Celeste, tila binuhusan siya ng yelo mula ulo hanggang paa. Isa itong final notice of foreclosure. Ang nakasulat na address ay hindi ang kanilang mansyon, kundi ang maliit at lumang bahay ng kanyang mga magulang sa probinsya. Ang bahay kung saan siya lumaki. Ang bahay na sinabi ni Ricardo na matagal na nitong binayaran ang isinangla gamit ang pera ng kumpanya bilang regalo sa kanyang pamilya. Isinangla itong muli at hindi binayaran. Ang kanyang mga magulang na tahimik na nabubuhay sa probinsya ay maaaring palayasin anumang oras dahil sa perang ninakaw ng kanyang asawa para ibuhay sa kabit nito. Tinitigan ni Celeste ang pulang papel. Ang mga salita ay tila nagiging dugo sa kanyang paningin. Sa pagkakataong ito, hindi na pagkasira ang kanyang naramdaman. Ang pumalit ay isang malalim, tahimik, at nakakapasong galit na nakahandang sunugin ang lahat ng hahadlang sa kanya. Ang kulay ng pulang papel na nagsasaad ng pag-ilit sa bahay ng kanyang mga magulang ay tila sumunod kay Celeste hanggang sa kusina. Kasing pula iyon ng sariwang karne na kasalukuyan niyang hinihiwa sa ibabaw ng makapal na sangkalan. Bawat diin ng talim ng kutsilyo sa karne ay tila paghiwa na rin niya sa mga alaala ng isang dekadang pagsasakripisyo. Kaninang hapon lamang, ang mundong pinaghirapan niyang buuin ay gumuho sa isang iglap, ngunit ngayong gabi, kailangan niyang isuot ang maskara ng isang masunurin at mapagmahal na manugang dahil nakatakdang maghapunan sa kanila ang ina ni Ricardo. Mula sa sala, umalingaw-ngaw ang matinis at nagaastang boses ni Doña Imelda. Pumasok ang matanda sa kusina, balot ng alahas ang mga braso at leeg, habang ang umaalingasaw nitong pabango na amoy ng matapang na bulaklak ay pumuno sa buong silid, tila sumasakal sa hininga ni Celeste. Humalukip-kip ang matanda at pinasadahan ng mapanuring tingin ang mga niluluto niya.
Umikot ang mga mata nito na tila nandidiri sa nakita. My God, Celeste! Ito lang ba ang ihahain mo sa anak ko? Mga lutong bahay na pangmahirap? Nakakaawa naman si Ricardo. Nagpapakamatay siya sa pagpapatakbo ng kumpanya ninyo. Tapos ganito ang uuwian niya. Hindi mo man lang magawang umorder sa isang formal na restaurant. Tahimik na ibinaba ni Celeste ang kutsilyo. Pinunasan niya ang kanyang mga kamay sa apron at pilit na bumuo ng isang banayad na ngiti. Kung alam lang ng matandang ito na ang perang ipinambili niya ng mga alahas na suot nito ay nagmula sa pawis at talino niya, marahil ay lulunukin nito ang sariling dila. Ngunit mas pinili niyang magpakumbaba. Pasensya na po, Mama. Alam ko po kasing paborito ni Ricardo ang kaldereta, kaya ako na po mismo ang nagluto para sa kanya. Malumanay na sagot ni Celeste, pinipigilan ang panginginig ng kanyang boses. Pabagsak na umupo si Doña Imelda sa silyang gawa sa mamahaling kahoy. Paborito o nagtitipid ka lang? Isang dekada na kayong kasal, Celeste. Hanggang na ngayon, wala ka pa ring maibigay na apo sa akin. Para kang isang punong walang bunga. Kung hindi lang masyadong mabait ang anak ko, matagal ka na niyang iniwan para humanap ng babaeng makapagbibigay sa kanya ng tagapagmana. Mga salitang parang laso na tumutulo sa hapagkainan. Dati, tuwing naririnig niya ang mga pang-iinsultong ito, nagkukulong siya sa banyo at iniiyak ang lahat ng pait. Ngayon, ang mga salita ng kanyang biyenan ay tila mga tuyong dahon na lamang na hinihipan ng hangin. Walang kwenta, walang halaga, dahil alam na niya ang totoo. Ang pamilyang ito ay isang pugad ng mga linta na sumisipsip sa kanyang dugo. Ilang sandali pa ay bumukas ang pangunahing pinto at pumasok si Ricardo. Ibinagsak nito ang kanyang leather na briefcase sa sofa at huminga ng malalim. Nagpapanggap na isang lalaking pagod na pagod mula sa paghahanap buhay. Agad na tumayo si Doña Imelda upang salubungin ang anak. Hinaplos ang pisngi nito at mabilis na sinabihan na magpahinga dahil mukha itong kargador sa sobrang haggard. Lumapit si Celeste, kinabig ang mga emosyon pabalik sa pinakasulok ng kanyang isipan. Kinuha niya ang coat ng asawa. Welcome home, Mihon. Sakto ang dating mo, nakahain na ang pagkain. Bati niya sa boses na walang bahid ng anumang hinala. Lumapit si Ricardo at hinalikan siya nang mabilis sa pisngi. Thanks, Hon. Sobrang daming asikasuhin sa opisina. Halos hindi na ako makahinga. Habang naghahain si Celeste ng kanin sa pinggan ni Ricardo, napalapit ang kanyang mukha sa balikat ng asawa. Isang pamilyar at matapang na amoy ang dumampi sa kanyang pangamoy. Hindi iyon amoy ng pagod mula sa trabaho. Amoy yon ng pawis na humalo sa matamis na pabango ng isang nakababatang babae. Pabango ni Monica. At habang bahagyang gumalaw ang leeg ni Ricardo, nakita ni Celeste ang isang maliit at kupas na mantsa ng kulay rosas na lipstick sa gilid ng kwelyo ng panloob nitong puting kamiseta. Isang mainit na boltahe ng galit ang gumapang sa gulugod ni Celeste, ngunit nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Inilapag niya ang mangkok ng kanin nang walang anumang ingay. Sa hapagkainan, habang masayang nag-uusap ang mag-ina at nilalantakan ng pagkaing ginugulan niya ng oras, naging isang tahimik na tagamasid si Celeste. Nga pala, anak, basag ni Doña Imelda sa katahimikan habang sumisimsim ng tubig. Kumusta na yung proyektong nasa labas ng bayan? Malapit na ba tayong mag-expand doon? Nabanggit mo noon na malaking pera ang papasok doon. Saglit na nabulunan si Ricardo. Pinasadahan niya ng mabilis at kinakabahang tingin si Celeste bago ngumiti sa kanyang ina. Maayos naman, Ma. May ilang permits lang na inaayos. Huwag mo na munang isipin niyon. Masyadong teknikal. Proyektong nasa labas ng bayan? Tahimik na inilista ni Celeste ang impormasyong yon sa kanyang isipan. Wala siyang alam na anumang proyekto sa labas ng lungsod na pinupondohan ng kumpanya. Malinaw na may itinatago silang malaking lihim na hindi man lang dumaan sa kanyang pag-aproba. Matapos ang hapunan at makaalis si Doña Imelda, dumiretso si Ricardo sa kwarto upang matulog.
Muling idinadahilan ang labis na pagod. Naiwan si Celeste sa laundry area, hawak ang puting kamiseta ni Ricardo. Binuksan niya ang gripo, hinayaang dumaloy ang malamig na tubig sa kanyang mga kamay. Binuhusan niya ng sabon ang mantsa ng lipstick sa kwelyo at sinimulan itong kusutin. Piniga niya ang tela ng buong lakas. Kusot. Piga. Kusot. Hindi niya ginagawa ito upang linisin ang damit para sa kanyang asawa. Habang nakikita niyang namumula ang mga kalyo sa kanyang palad, mga kalyong nakuha niya noong nagsisimula pa lamang siyang magtayo ng negosyo para may makain sila, iniisip niya na ang kwelyong iyon ay ang leeg ng lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Piniga niya ang tela, pinapanood ang pagtulo ng maruming tubig patungo sa kanal. Umaasang balang araw, ganito rin niya pipigain ang katotohanan mula sa mga bibig nilang sinungaling. Nang matapos siya sa paglalaba, tahimik siyang pumasok sa study room kung saan naiwan ang briefcase ni Ricardo. Ang paligid ay nababalot ng matinding dilim at ang tanging ilaw lamang ay nagmumula sa poste ng kalsada sa labas ng bintana. Maingat niyang binuksan ang mga buckle ng bag. Sa loob, sa gitna ng mga walang kwentang papeles, nakakita siya ng isang maliit na puting resibo mula sa isang kilalang sikat na jewelry store. Isang diamond pendant necklace na nagkakahalaga ng ₱250,000. At sa ilalim, nakasulat ang pangalan ng tumanggap, Monica. Napapikit si Celeste, pilit na nilulunok ang pait. Ang perang ginamit dito ay maaaring ang perang inilaan para sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit habang ibinabalik niya ang resibo, may nahawakan siyang isang makapal at nakasilyong brown envelope sa pinakailalim na bulsa ng bag. Dahan-dahan niya itong hinila at binuksan. Nang mabasa niya ang unang pahina, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Celeste. Isa itong life insurance policy. Ang nakapangalan bilang insured ay siya, si Celeste. Ang halaga ng benepisyo kapag siya ay namatay ay umaabot sa ₱50,000,000 at ang nag-iisang benepisyaryo na makakatanggap ng lahat ng pera kapag nawala siya sa mundong ito ay walang iba kundi si Ricardo. Tinitigan niya ang pinakahuling pahina. Naroon ang kanyang pirma, perpektong ginaya katulad ng sa withdrawal slip sa bangko. Hindi niya kailanman nakita ang dokumentong ito, lalong hindi niya ito pinirmahan. Lumalim ang paghinga ni Celeste habang yakap ang malamig na katotohanan sa loob ng madilim na kwarto. Hindi lang basta gusto ni Ricardo na kunin ang pera niya at palayasin siya. Mas madali at mas malaki ang makukuha nito kung siya ay tuluyan ng mawawala. Ang tanong na lamang ngayon na naglalaro sa kanyang isipan, hanggang saan ang kayang gawin ng asawa niyang halimaw upang makuha ang 50,000,000 yon. Ang papel ng life insurance na hawak ni Celeste ay tila isang malamig na kamay ng kamatayan na nakapulupot sa kanyang leeg. Wala siyang nakuhang tulog ng gabing iyon. Pagsapit ng umaga, habang nag-aayos ng kurbata ni Ricardo na parang walang nangyari, ramdam niya ang bigat ng bawat paghinga. Ang lalaking kaharap niya ay hindi na ang asawang nangakong proprotektahan siya sa harap ng altar. Isa na itong estrangherong naghihintay na lamang ng tamang pagkakataon upang ibaon siya sa lupa. Pagkaalis ni Ricardo, mabilis na kumilos si Celeste. Nagsuot siya ng isang simpleng itim na damit at malaking sunglass upang hindi makilala. Sumakay siya sa isang taxi, hindi sa kanyang personal na sasakyan, at nagpahatid sa isang maliit ngunit tahimik na kapehan sa labas ng lungsod. Doon ay naghihintay ang isang lalaking may matalim na mga mata at formal na postura, si Attorney Suarez, ang pinagkakatiwalaan at matapang na abogado ng kanilang pamilya bago pa man dumating si Ricardo sa buhay niya. Inilapag ni Celeste ang mga nakopyang dokumento at ang palihim na kinunang litrato ng insurance policy sa ibabaw ng mesa. Maingat na inisa-isa ni Attorney Suarez ang mga papel. Ang kanyang mga kilay ay halos magsalubong sa tindi ng konsentrasyon.
Isang klasikong kaso ng corporate embezzlement at ngayon, insurance fraud. Mahinang wika ng abogado, tiniklop ang huling papel. Ginagamit ni Ricardo ang posisyon niya bilang acting CEO upang maglipat ng pondo sa labas, malamang gamit ang mga pekeng proyekto at suppliers. Ang masaklap, madali niyang maitatanggi ang lahat dahil sa papel. Ikaw pa rin ang mayoryang may-ari. Kapag bumagsak ang kumpanya, ikaw ang sasagot sa lahat ng utang at siya ang makikinabang sa 50 milyon kung mangyari ang pinakamasama. Napakuyom ang mga kamao ni Celeste sa ilalim ng mesa, ngunit ang kanyang muka ay nanatiling kalmado, tila yelo na hindi matitibag ng init. Ayokong mag-file ng annulment ngayon, Attorney Suarez. Hindi pa sapat. Gusto kong makuha ang bawat sentimo na ninakaw niya. At gusto kong makita siyang nakakulong dahil sa mga panlilinlang niya. Tumango ang abogado, bakas ang paghanga sa katatagan ng kaharap. Kung gayon, kailangan nating sundan ng pera, lalo na ang tungkol sa tinatawag nilang proyekto sa labas ng bayan. At kailangan mo siyang panatilihing kampante. Huwag na huwag mong ipapahalata na may alam ka na. Pagdating sa opisina bandang hapon, sinalubong siya ng nagmamadaling mga empleyado at pamilyar na ingay ng mga telepono. Dumiretso si Celeste sa kanyang dating opisina na ngayon ay okupado ni Ricardo. Habang naglalakad sa pasilyo, nakasalubong niya si Monica. Nakasuot ang babae ng masikip na palda at mayabang na nakataas ang kilay. Sa leeg nito ay nakakabit ang diamond pendant na nagkakahalaga ng ₱250,000. Miss Celeste, nandito po pala kayo. Bati ni Monica na may halong pambabastos sa tono. May kailangan po ba kayo kay Sir Ricardo? Nasa meeting po siya ngayon kasama ang mga suppliers. Tinitigan ni Celeste ang nagniningning na kwintas sa leeg ng babae. Kumulo ang kanyang dugo, ngunit binalot niya ang kanyang boses ng isang malamig at profesional na awtoridad. Kung gayon, ikaw ang kailangan ko, Monica. Nakita ko ang monthly report na ginawa mo para sa finance department. Puno ito ng mali. Ang mga figures para sa logistics ay hindi tumutugma sa mga resibo. Namula ang mukha ni Monica, halatang hindi inaasahan ang pag-atake. Pero Sir Ricardo approved it. Si Ricardo ang CEO, pero ako pa rin ang chairman ng board. Hanggat ang pera ko ang nagpapasweldo sa'yo, aayusin mo ang trabaho mo. Malamig ngunit matalim na sagot ni Celeste. Hindi inaalis ang tingin sa mga mata ng kalaguyo ng kanyang asawa. Gusto ko ang revised report sa desk ko bukas ng umaga. At Monica, subukan mong itago ang mga kalat mo. Baka may makapansin ng mga mamahaling bagay na suot mo na higit pa sa kaya ng sahod mo. Iniwan niya ang babaeng nanginginig sa galit at hiya sa gitna ng pasilyo. Pagpasok sa kanyang sariling maliit na opisina na itinabi na lamang sa isang gilid, isinara niya ang pinto at huminga ng malalim. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Tinitigan niya ang maputing marka sa kanyang daliri, ang bakas ng 10 taong pagkakatali sa isang kasinungalingan. Sa halip na itapon ito, inilagay niya ito sa isang maliit na kahon sa loob ng kanyang drawer. Ikukulong niya ang alaala ng pagkakamaling ito bilang babala sa kanyang sarili. Nang buksan niya ang kanyang computer upang simulan ang paghahalongkat sa sistem ng kumpanya, isang notification ang lumitaw sa kanyang screen. Isang anonymous email mula sa isang hindi kilalang sender. Walang paksa, walang pangalan. Ang tanging nakasulat ay, ang anay ay nasa loob ng board of directors. Hindi lang ang asawa mo ang kalaban mo. Bumilis ang tibok ng puso ni Celeste. May isa pang nagtatraidor sa kanya. Isang taong may sapat na kapangyarihan sa loob ng kumpanya upang tulungan si Ricardo na manipulahin ang mga desisyon ng board. Bago pa man siya makasagot sa email, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ricardo. Pawis na pawis at mukhang balisa. Wala ang karaniwan nitong mayabang na postura. Celeste, bungad nito. Mabilis na lumapit sa kanyang mesa. Nagpatawag ako
ng emergency board meeting ngayong katapusan ng linggo. Kailangan nating pag-usapan ang isang malawakang restructuring ng kumpanya. Restructuring. Ang salitang iyon ay umaalingaw-ngaw sa utak ni Celeste, tulad ng isang babala ng paparating na unos. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Ito na ang huling hakbang ni Ricardo upang tuluyan siyang alisin sa pwesto at ibenta ang mga natitirang assets ng kumpanya. Bakit biglaan naman yata? Tanong ni Celeste. Pilit na pinapanatiling walang emosyon ang kanyang boses. Para ito sa ikabubuti ng Verde Innovations, Hon. Alam mo namang masyado ka nang napapagod. Sagot ni Ricardo, hinawakan ng kanyang mga kamay na tila isang nag-aalalang asawa. Ngunit sa likod ng mga matang iyon ay ang pagkagahaman na hindi na kayang itago. Tumango si Celeste at tipid ng ngumiti, habang sa ilalim ng mesa, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao. Sige, kung yun ang tingin mong pinakamabuti. Ang bisperas ng nakatakdang emergency board meeting ay bumalot sa kanilang bahay ng isang nakakasakal na tensyon, kahit papilit itong tinatakpan ni Ricardo ng mga matatamis na salita at pekeng pag-aalaga. Pagkatapos ng hapunan, pumasok si Ricardo sa kanilang kwarto na may dalang isang maliit at manipis na kahon ng regalo. Lumapit siya kay Celeste na kasalukuyang nag-aayos ng buhok sa harap ng salamin. Mula sa likuran, ipinulupot ni Ricardo ang kanyang mga braso sa baywang ni Celeste. Ipinapatong ang baba sa balikat nito. Happy early anniversary, Hon. Bulong niya sa tono na pilit pinapalambot. Ngunit para kay Celeste, tila iyon tunog ng isang ahas na nag-aanyaya. Inilapag ni Ricardo ang kahon sa mesa. Pagbukas ni Celeste, bumungad ang isang simpleng gintong pulseras. Manipis, walang anumang espesyal na disenyo, at tiyak na hindi hihigit sa 10,000 piso ang halaga. Malayong malayo sa kalahating milyong pisong diamanteng kwintas na nakita niyang suot ni Monica kaninang umaga. Ngunit isinuot ni Celeste ang kanyang perpektong maskara, tumingin siya sa salamin at ngumiti ng matamis. Ang ganda, Ricardo. Salamat. Alam mo naman na kahit hindi ka na gumastos para sa akin, masaya na ako basta't maayos ang takbo ng pamilya at negosyo natin. Hinalikan ni Ricardo ang tuktok ng kanyang ulo. Tila nakahinga ng maluwag dahil naniwala siyang nakuha na niya muli ang tiwala ng kanyang asawa. Nga pala, Hon, yung special power of attorney na ibinigay ko sa'yo kahapon para sa restructuring bukas, kailangan ko na sanang makuha bago tayo matulog. Formalities lang naman yon para mas mapadali ang proseso. Isang malamig na ngiti ang namuo sa isipan ni Celeste. Oo, nandyan sa drawer ko, napirmahan ko na. Dahan-dahang tumayo si Celeste. Kinuha ang folder at iniabot sa asawa. Binuklat iyon ni Ricardo, mabilis na sinuri ang pirma sa huling pahina at nagningning ang mga mata sa tagumpay. Hindi nito napansin na sa pahina bago ang pirma, may isang maliit at teknikal na talata ang pinalitan ni Celeste. Isang sugnay na nagbabalik ng kapangyarihan sa kanya na ipawalang bisa ang anumang desisyon ng CEO sa loob ng 24 na oras matapos itong ipatupad. Pagsapit ng kalagitnaan ng gabi, ang tanging maririnig sa silid ay ang mabigat at pantay na paghinga ni Ricardo. Maingat na bumangon si Celeste mula sa kama. Tiningnan niya ang natutulog na asawa. Walang pag-ibig, walang awa. Ang natitira lamang ay ang malamig na pag-aaral ng isang biktima sa halimaw na nagtangkang pumatay sa kanya. Hinaplos niya ng marahan ang pisngi nito, inayos ang kumot upang lalo itong mahimbing, na tila binibihisan ng isang hayop bago ito ihandog sa altar ng sakripisyo. Dahan-dahan niyang inabot ang telepono ni Ricardo na nakapatong sa bedside table. Hinawakan niya ang hintuturo ng asawa at idiniin iyon sa fingerprint scanner. Bumukas ang screen. Dali-daling naglakad si Celeste patungo sa banyo. Isinara ang pinto at binuksan lamang ang isang maliit na dim light. Gamit ang isang cable at ang kanyang sariling telepono, nagsimula siyang maglipat ng mga nakatagong files. Ang kanyang puso
ay kumakabog ng mabilis sa kanyang lalamunan. Halos marinig niya ang sariling pulso. Isang pagkakamali, isang maling galaw, at maaaring magising si Ricardo. Habang naghihintay na matapos ang paglipat ng datos, binuksan niya ang folder ng mga mensahe. Doon, nakikita niya ang mga palitan ng text sa pagitan ni Ricardo at isang taong nakasave bilang Director V. Director V. Sigurado ka bang pipirma ang asawa mo bukas? Ricardo. Oo, uto-uto yon. Konting lambing lang at bigay ng murang alahas, bibigay na. Pagkatapos bukas, ililipat na natin ang utang ng Dummy Corp ko sa main company. Tapos na ang problema ko. Sa wakas, malapit na rin akong makawala sa matandang yon. Humigpit ang hawak ni Celeste sa telepono hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. Ang proyekto sa labas ng bayan na tinatanong ni Doña Imelda ay hindi pala isang proyekto para kumita, kundi isang basurahan ng mga utang. Balak ni Ricardo na ipasa ang lahat ng utang ng kanyang sikretong kumpanya sa Verde Innovations, iiwan si Celeste na baon sa utang at malapit na sa pagkabangkarote. Natapos ang transfer ng saktong umilaw ang telepono ni Ricardo dahil sa isang bagong text message galing kay Monica. Monica, can't wait for tomorrow, babe. Once she's out, the penthouse is ours. Binalik ni Celeste ang telepono sa bedside table, saktong posisyon kung paano niya ito kinuha. Humiga siyang muli sa tabi ng asawa, nakatingin sa kisame na nababalot ng kadiliman. Hindi na siya makaramdam ng takot. Ang takot ay para lamang sa mga taong may mawawala pa. At siya, nawala na sa kanya ang pamilyang inakala niyang totoo. Kinaumagahan, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, nasa opisina na si Celeste. Nakaupo siya sa kanyang mesa, umiinom ng kape, nang pumasok si Monica na may bitbit na mga dokumento. Mayabang ang lakad ng babae, isang tagumpay ng ngiti ang nakapaskil sa labi, at sinadya nitong hawiin ang buhok upang mas lalong magningning ang diamante sa kanyang leeg. Good morning, Miss Celeste. Handa na po ang boardroom para sa inyo at kay Sir Ricardo. Malambing ngunit nakakalokong bati ni Monica. Inilapag ang tasa ng kape na binili nito mula sa isang mamahaling cafe, ginamit malamang ang pondo ng kumpanya. Tumingin si Celeste sa babae. Mula sa sapatos nitong bago hanggang sa kwintas nito, lahat ay galing sa pawis niya. Ngumiti si Celeste, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, Monica. Sana ay mag-enjoy ka sa meeting ngayong araw. Sigurado akong marami kang matututunan tungkol sa kung paano pabagsakin ang isang kumpanya. Kumunot ang noo ng sekretarya. Hindi sigurado kung paano intindihin ang huling sinabi ng kanyang boss bago tuluyang lumabas ng kwarto. Hinagod ni Celeste ang tingin sa refleksyon ng kanyang sarili sa salamin ng bintana. Ang maskara ng isang masunuring asawa ay maayos na nakasuot, ngunit sa ilalim nito, ang reyna ay naghahanda na para sa digmaan. Ang mga mamahaling bag na gawa sa balat ng buhaya, mga sapatos na galing pa sa Europa, at ang mga alahas na binili niya mula sa unang malaking kita ng kanyang kumpanya. Lahat ng ito ay inihanay ni Celeste sa ibabaw ng malapad na kama. Sa loob ng 10 taon, ang mga material na bagay na ito ang ginamit ni Ricardo upang itago sa publiko ang pagkabulok ng kanilang pagsasama. Ngayon, ang mga ito ang magiging unang patak ng tubig sa kanyang pagbangon. Isang pribadong appraiser ang pinuntahan ni Celeste ng umagang iyon. Nang inabot niya ang mga kahon, hindi siya nakaramdam ng panghihinayang. Ang malamig na salamin ng counter at ang formal na pagsusuri ng appraiser ay naging saksi sa kanyang formal na pagtalikod sa nakaraan. Nang matanggap niya ang tseke na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso, alam niyang sapat na iyon upang simulan ang pagtatanim ng kanyang bagong binhi. Ibinuhos niya ang lahat ng pondo sa isang lihim na korporasyon na hindi kailanman matutunton ng kanyang asawa. Mula sa malamig na opisina sa syudad,
Nagpahatid si Celeste sa labas ng bayan. Ang hangin ay nagbago mula sa amoy ng aircon patungo sa tuyo at mainit na amoy ng alikabok. Tumambad sa kanya ang isang malawak at abandonadong lupain. Ito ang tinutukoy ni Ricardo na palpak na proyekto. Isang tigang na lupa na ginawang tapunan ng mga depektibong materyales at naging butas ng pondo ng kumpanya. Ngunit sa paningin ni Celeste, hindi ito basurahan. Isa itong blankong canvas. Sa ilalim ng isang lumang tolda, naghihintay ang isang grupo ng mga lalaki at babaeng pawisan. Sila ang mga mahuhusay na inhinyerong walang awang tinanggal ni Ricardo upang makapagpasok ng mga pekeng kontratista na kasabwat nito sa pagnanakaw. Pinangunahan sila ni Engineer Aris, isang binatang puno ng pangarap na unti-unting pinatay ng korupsyon ng kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Celeste ang kanyang bisyon na walang halong pag-aalinlangan. Gagamitin nila ang lupang ito upang itayo ang unang pasilidad para sa malinis at murang enerhiya, ang Verde Green Tech. Ipinaalam niya na sila ay magtatrabaho ng palihim sa ilalim ng kanyang bagong pondo. Nakita niya ang pag-alab muli ng pag-asa sa mga mata ng mga inhinyero, isang kislap ng katapatan na hindi mabibili ng anumang pekeng pangako. Lumapit si Celeste sa pinakagilid ng hinukay na lupa. Kumuha siya ng isang pala mula sa kamay ng isang manggagawa. Walang pag-aatubili, ibinaon niya ang talim nito sa matigas na lupa gamit ang kanyang buong bigat. Ang kanyang mamahaling sapatos na may mataas na takong ay bumaon sa putik. Nabalot ng dumi ang makinis na balat nito. Maging ang laylayan ng kanyang malinis na pantalon ay napuno ng mantsa ng alikabok. Ngunit sa halip na mainis o mandiri, isang malalim at malayang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang pinakamasayang nangiti niya sa loob ng isang dekada. Ang putik na ito ay hindi dumi. Ito ay ang katibayan ng kanyang pagsisikap. Walang Ricardo na nagdidikta kung paano siya dapat kumilos. Walang Doña Imelda na nangmamaliit sa kanyang kakayahan. Siya ay si Celeste, ang babaeng bumubuo ng sariling imperyo mula sa putik na pilit ibinabato sa kanya. Habang pinapagpagan niya ang kanyang mga kamay, tumawag si Attorney Suarez. Ang boses ng abogado ay may dalang kakaibang pagmamadali. Ayon dito, may isang hindi inaasahang balita. Ang pinakamalaki at pinakatahimik na shareholder ng kumpanya, ang misteryosong si Ginoong Tan Fong, na matagal nang nagretiro sa ibang bansa ay nagpadala ng mensahe. Nais nitong makipagpulong ng lihim sa taong nasa likod ng bagong tayong Eco Fund. Paano nalaman ng isang bilyonaryong nakatago sa anino ang tungkol sa kanyang palihim na galaw? Ang pangalang ito ay nag-iwan ng isang malaking katanungan sa isipan ni Celeste. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, maagang umuwi si Ricardo sa kanilang mansyon. Mayabang ang kanyang mga hakbang habang binabagtas ang malawak na hagdanan, dala ang kumpiyansa na hawak na niya sa leeg ang kanyang asawa dahil sa mga napirmahang papeles. Pumasok siya sa silid ni Celeste. Nagbabalak siyang halughugin ng personal na kahadayero ng asawa upang kumuha ng ilang mamahaling alahas na ipambibili niya ng regalo para kay Monica bilang pagdiriwang sa kanilang nalalapit na tagumpay. Sanay na sanay si Ricardo sa pagkuha ng mga bagay na hindi kanya. Pinindot niya ang kombinasyon sa keypad. Bumukas ang mabigat na bakal. Ngunit ang pilyong tanong ngiti sa mga labi ni Ricardo ay biglang napawi at napalitan ng matinding kaba na nagpatayo sa mga balahibo sa kanyang batok. Pinasadahan niya ng kamay ang loob ng madilim na espasyo, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Wala itong laman. Walang mga alahas, walang mga titulo ng lupa, walang kahit isang sentimo. Ang tanging bumungad sa kanya ay ang nakabibinging katahimikan at ang malawak na pagkakanganga ng pinto ng kahadiyero. Ang katahimikan sa loob ng malawak na sala ng mansyon ay tila hinihiwa ng isang manipis at nakakalasong talim ng hapon na iyon. Kakauwi lamang ni Celeste mula sa pagbisita sa site
Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw at matalas. Bago pa man siya makapanhik sa hagdan, bumukas ang malaking pintuan at pumasok si Doña Imelda. Kasunod ang isang bisitang hindi kailanman inasahan ni Celeste na maglalakas loob tumapak sa kanyang pamamahay. Si Monica. Ang sekretarya ay nakasuot ng isang hapit na pulang bestida, bit-bit ang ilang mga folder na halatang ginamit lamang na palusot. Ngunit ang tunay na nagpatayo ng dugo ni Celeste ay hindi ang damit nito, kundi ang palalong ng ngiti sa mga labi ng babae at ang paraan ng pag-alalay dito ng kanyang biyenan, na tila ito ay isang napakahalaga at marupok na pigurin. Maingat sa paghakbang hija, malambing na wika ni Doña Imelda kay Monica, isang tono na ni minsan ay hindi narinig ni Celeste sa loob ng 10 taon. Nang mapansin nila si Celeste na nakatayo sa paanan ng hagdan, tumigil ang dalawa. Ang nangiti ni Doña Imelda ay naging isang malamig na linya, habang si Monica ay nagtaas ng noo, umaarteng parang siya ang reyna ng bahay. Nandito pala ang asawa ng anak ko. Pambungad ni Doña Imelda, ang boses ay puno ng mapanghuyam na pahiwatig. Dinala ni Monica ang mga papeles para sa restructuring. Kailangan na itong matapos dahil malapit na ang malaking anibersaryo ng kumpanya. Pagkatapos noon, inaasahan kong susunod ka na sa plano ni Ricardo. Ang babae ay dapat nasa bahay lang, nagpapahinga. O baka naman gusto mong ako pa ang magturo sa'yo kung paano maging isang tamang asa. Tiningnan ni Celeste ang mag-ina-inahan. Nakikita niya ang kamay ni Monica, na banayad, na humahaplos sa sariling tiyan. Isang maliit at sinadyang galaw upang iparating sa kanya ang isang mensaheng hindi kailangang isigaw. Buntis ang kalaguyo. At base sa pag-aalaga ni Doña Imelda, alam na ng matanda ang tungkol dito at kinukonsinti ang pagtataksil ng anak kapalit ng isang tagapagmana. Ang mga kasangkapang ito sa kanyang sariling bahay ay nakakaramdam na sila ay nanalo. Ngunit sa halip na sumabog sa galit o umiyak sa kawalan ng hustisya tulad ng inaasahan nila, nanatiling kalmado si Celeste. Ang kanyang kalmado ay hindi nagmumula sa pagpapasensya, kundi sa matinding pagkamuhi na lumampas na sa hangganan ng emosyon at naging dalisay na pagwawalang bahala. Lumakad si Celeste patungo sa maliit na mesa kung saan nakapatong ang tsaa na inihanda ng katulong para sa mga bisita. Kinuha niya ang tasa na inilaan para kay Monica. Tiningnan niya ang mainit na likido na umaaso pa. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata upang salubungin ang mapanghamak na tingin ng kalaguyon. Nang walang anumang pagbabago sa kanyang ekspresyon, itinaas ni Celeste ang tasa at tahimik na ibinuhos ang buong nilalaman nito sa loob ng basurahan sa gilid ng mesa. Namula ang mukha ni Monica sa matinding hiya at inis, habang napasinghap naman si Doña Imelda sa kawalang galang. Bago pa man makapagsalita ang matanda, ibinaba ni Celeste ang walang laman na tasa sa mesa. Kung pagod ka na sa paggawa ng trabaho mo bilang sekretarya, Monica, maaari kang maghanap ng ibang kumpanya na tatanggap sa'yo. Malamig at matalim na wika ni Celeste, ang kanyang boses ay tila yelo na gumagapang sa balat. Ngunit habang ako pa ang nagbabayad ng sahod mo, matututo kang rumespeto. At mama, huwag kayong mag-alala. Malapit na akong magpahinga. Malapit na. Tinalikuran niya ang dalawang babaeng naiwang nakatayo at walang masabi. Umakyat siya sa itaas na palapag patungo sa kahabaan ng pasilyo kung saan nakasabit ang mga malalaking larawan nila ni Ricardo mula sa kanilang araw ng kasal. Tinitigan niya ang lalaking nakangiti sa larawan. Isang perpektong ilusyon. Tahimik siyang kumuha ng isang basahan at nagsimulang tanggalin ang mga larawan mula sa dingding. Lilinisin ko lang ang mga alikabok, bulong niya sa hangin. Ngunit nang maibaba niya ang bawat isa, hindi niya ito pinunasan. Sa halip, walang awa niya itong isinilid sa isang lumang kahon ng karton na nakatago sa ilalim ng hagdanan ng bodega. Doon nababagay ang mga basurang alaala.
Samantala, sa kusina, pilit na pinapakalma ni Monica ang sarili sa pamamagitan ng pag-inom ng tubig. Ngunit habang nakatalikod si Doña Imelda, mabilis siyang dumukot ng isang maliit na puting tableta mula sa kanyang bag at palihim itong ininom ng walang tubig. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Anong klaseng gamot ang kailangang inumin ng patago ng isang babaeng nagdadalang tao? Nang gabing iyon, matapos maghapunan ng walang imikan, iniabot ni Ricardo kay Celeste ang isang makapal at kumikinang na ginintuang sobre. May nakaukit ditong magarbong disenyo ng dahon ng olibo. Imbitasyon para sa anibersaryo ng Verde Innovations ngayong weekend. Masayang pahayag ni Ricardo. Nakangiti ng malapad habang nakasandal sa hamba ng pinto ng kwarto. It's also our ika-10 wedding anniversary, Hon. Doon ko formal na ia-anunsyo ang pag-takeover ko bilang chairman para tuluyan ka ng makapagpahinga. Sigurado akong ipagmamalaki mo ako. Tinitigan ni Celeste ang nakakasilaw na ginintuang card. Ang huling pako sa kanyang kabaong, inaakala ng lalaking kaharap niya. Ngumiti si Celeste, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata, ngunit sapat na upang malinlang ang mangmang na asawa. Siyempre, Ricardo, hindi ko palalampasin ang araw na yon para sa mundo. Ang 3 araw bago ang malaking anibersaryo ay lumipas ng tila isang mahabang pagpigil ng hininga sa ilalim ng malamig na tubig. Sa ibabaw, lahat ay perpekto. Si Celeste ay ang huwarang asawang abala sa pagpili ng mga bulaklak at pag-aayos ng menu para sa hapunan ng mga VIP. Ngunit sa ilalim ng mga ngiting ipinapakita niya kay Ricardo, ginugugol niya ang bawat segundo sa paghabi ng isang bitag na gawa sa hindi matitinag na ebidensya at batas. Sa loob ng silid komperensya ni Attorney Sores, ang mga dokumento ay nakakalat sa ibabaw ng malapad na mesang salamin. Ang mga blueprint ng Verde Green Tech, ang mga resibo ng pagbili ni Ricardo ng mamahaling alahas gamit ang pondo ng kumpanya, at ang kopya ng Peking Life Insurance, lahat ay kumpleto at handa ng ipasa sa mga autoridad sa tamang pagkakataon. Naipasa na natin ang patent para sa Green Tech System sa ilalim ng iyong personal na holding company, Celeste. Paliwanag ni Attorney Suarez, iniayos ang kanyang salamin. Wala ni isang sentimo mula rito ang mababawi ni Ricardo kahit pa asawa mo siya. Ang teknolohiyang ito ay iyo at sa iyo lamang. Tumango si Celeste, hindi inaalis ang paningin sa mga papel. Kumusta ang video mula sa security camera ng bangko? Isang manipis na flash drive ang iniusog ng abogado patungo sa kanya. Narito na. Malinaw na nakikita silang dalawa ni Monica na pinipilit ang bank manager na i-approve ang paglilipat ng pera patungo sa offshore account gamit ang pekeng pirma mo. Isinilid ni Celeste ang flash drive sa kanyang mamahaling bag na tila nagliligpit lamang ng isang ordinaryong gamit. Ang bitag ay nakasaang na. Ang kailangan na lamang ay ang tuluyang pagpasok ng aso sa loob ng hawla. Nang hapong iyon, nagkunwari si Celeste na nalilito sa pagpili ng isusuot para sa gabi ng pagdiriwang. Inilatag niya ang 3 iba't ibang damit sa ibabaw ng kama habang si Ricardo ay abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Hon, alin ba ang mas maganda? Itong kulay asul o itong itim? Tanong niya, gamit ang isang malambing at walang muwang na boses na alam niyang gustong-gusto ng kanyang asawa. Bumaling si Ricardo at nagbigay ng isang mapagmalaking ngiti, tila nasisiyahan sa pagiging dominante sa bawat aspeto ng buhay ng kanyang asawa. Itinuro nito ang itim na bestida na may mataas na leeg at mahabang manggas. Iyang itim na lang, mas elegante. Ayokong nakakakuha ka ng atensyon mula sa ibang tao. Alam mo namang gusto kong sa akin lang nakatingin ang lahat sa araw na yon, lalo na kapag formal na nating inihayag ang paglipat mo ng posisyon. Ngumiti si Celeste at masunuring ibinalik ang asul na damit sa aparador.
Kung yan ang gusto mo, iyan ang isusuot ko. Sa isip niya, ang itim ay ang perpektong kulay ng pagluluksa para sa nalalapit na kamatayan ng karera at kalayaan ng asawa. Kinabukasan, araw bago ang event, napadaan si Celeste sa opisina upang kunin ang ilang naiwang personal na gamit. Sinasadya niyang mag-iwan ng bukas na pagkakataon. Mula sa siwang ng pinto, nakita niya si Ricardo na palihim na nagpapasok ng isang password sa system upang aprubahan ang pinakahuling withdrawal of funds, ang pinakamalaking halaga na tuluyang uubos sa cash reserve ng Verde Innovations patungo sa peking kumpanya nito. Nakangisi si Ricardo habang pinipindot ang enter. Iniisip na ang lahat ay nangyayari sa ilalim ng radar. Hindi niya alam na bawat keystroke na ginagawa niya ay automatikong nai-record at direktang ipinapadala sa server na kinokontrol ng mga IT expert ni Celeste. Nang makauwi si Celeste, pumasok siya sa kanyang kwarto at umupo sa harap ng vanity mirror. Binuksan niya ang isang maliit na kahon at inilabas ang isang tubo ng pulang-pulang lipstick. Ito ang kulay na laging pinagbabawalan ni Ricardo na gamitin niya dahil ayon dito, ginagawa lamang siya nitong mukhang desperadang kumuha ng atensyon. Tiningnan ni Celeste ang kanyang sarili. Ang maputla, ngunit matapang na mukha ng isang babaeng dumaan sa apoy. Dahan-dahan niyang ipinahid ang kulay sa kanyang mga labi. Pinapanood kung paano nag-iba ang anyo ng inosenteng asawa patungo sa isang walang pusong tagapaghiganti. Maya-maya, isang mahinang katok mula sa pintuan ang nakapagpatigil sa kanya. Ang isang kasambahay ay pumasok dala ang isang makapal na kayumangging sobre na may selyo ng wax seal. Ma'am, may nagpabigay po mula sa isang courier para daw po sa inyo. Kinuha yon ni Celeste. Nang makaalis ang kasambahay, maingat niyang pinilas ang selyo. Sa loob ay isang liham na nakasulat sa isang mamahaling papel, kasama ang isang set ng mga dokumento at litrato. Ang liham ay nagmula kay Tanfong. Binasa niya ang nakasulat. Para sa babaeng muling bumangon, huwag mong hayaang ang mga asong ulol ang magdikta ng iyong halaga. Ipinapadala ko sa iyo ang huling bala para sa iyong revolver. Tiningnan ni Celeste ang mga kalakip na litrato at nanlaki ang kanyang mga mata. Mga litrato yon ng proyekto ni Ricardo na sinasabing nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, ngunit imbes na mga bagong makinarya, ang nakalarawan ay isang tiwangwang na pabrika na nababalot ng kalawang, kasama ang patunay na ang kumpanya ni Ricardo ay nabaon sa napakalaking utang mula sa mga iligal na nagpapautang. Ang buong plano nito ay bumagsak na 3 buwan na ang nakalilipas. Nagmamadali itong nakawin ang huling pera ng Verde Innovations hindi para yumaman, kundi para iligtas ang sariling buhay mula sa mga sindikatong pinagkakautangan nito. Inilapag ni Celeste ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may nakakatakot na kalmado. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa kanyang mga kamay. Wala nang kawala ang halimaw. Bukas ng gabi, ipapakita niya sa buong mundo ang tunay na kulay ng dugo. Ang bulwagan ng Grand Hotel ay pinalamutian ng libu-libong puting rosas at mga nakalawit na kristal na tila umaagos na yelo mula sa kisame. Ang ginintuang ilaw mula sa mga chandelier ay sumasalamin sa mga mamahaling baso ng alak na hawak ng mga pinakamayayaman at pinakamakapangyarihang tao sa syudad. Ito ang gabi ng pagdiriwang para sa 10th anibersaryo ng Verde Innovations at ang inaasahang gabi kung saan ipapasa ni Celeste ang kanyang korona. Mula sa malaking pintuan, pumasok si Ricardo. Ang dibdib ay nakabintog sa labis na kayabangan. Nakasuot siya ng isang perpektong tabas na itim na tuksido. Sa kanyang braso ay nakapulupot ang kamay ni Celeste. Pilit na ipinasuot ni Ricardo sa kanyang asawa ang itim na bestida na napili nito, isang damit na bagaman elegante, ay sinadyang walang anumang kislap o buhay
Nagpapamukha kay Celeste na isang anino lamang sa tabi ng kanyang nagniningning na asawa. Ngunit may isang detalye na nakaligtaan ni Ricardo sa kanyang sobrang pagmamalaki. Sa labi ni Celeste ay nakapaskil ang isang pulang-pulang kulay, kasing kulay ng sariwang dugo, isang tahimik ngunit matapang na pagsuway. Hindi kalayuan, nakatayo si Monica. Nakasuot ito ng isang sadyang mapang-akit na pilak na gown. Ang diamante sa leeg ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Nagtama ang kanilang mga paningin at binigyan ni Monica si Celeste ng isang mapanutyang ngiti bago uminom sa kanyang hawak na champagne. Sa kabilang banda naman, si Doña Imelda ay abala sa pagyayabang sa mga asawa ng mga board of directors. Ang anak ko talaga, napakagaling. Siya ang nag-angat ng kumpanya. Malakas na ipinagmamalaki ng matanda. Ang boses ay sadyang nilalakasan upang marinig ni Celeste. Mabuti na lang at magpapahinga na ang manugang ko. Masyado na siyang mahina para sa mga ganitong kalaking responsibilidad. Hindi kumibo si Celeste. Nanatili siyang tahimik habang iginigiya siya ni Ricardo patungo sa kanilang upuan malapit sa entablado. Nang magsimula ang formal na programa, tumayo si Ricardo. Naglakad siya patungo sa gitna ng entablado, kinuha ang mikropono at binigyan ng mga manonood ng isang nangiting punong-puno ng pekeng kababaang loob. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa pag-unlad ng kumpanya at sa kanyang mga dakilang plano para sa hinaharap. Bawat salita na lumalabas sa kanyang bibig ay isang kasinungalingang pinalamutian ng matatamis na pangako. At higit sa lahat, patuloy ni Ricardo, ibinaling ang paningin kay Celeste na nakaupo sa ibaba. Nais kong pasalamatan ng aking asawa, si Celeste. Sa loob ng 10 taon, naging haligi siya ng kumpanyang ito. Ngunit ngayon, dahil sa kanyang lumalalang kalusugan, napagpasyahan niyang bumaba sa pwesto at ibigay ang buong pamamahala sa akin bilang bagong chairman ng board. Pumalakpak ang mga tao. Isang masigabong palakpakan para sa isang asawang handang magsakripisyo para sa asawa. Nakangising inabot ni Ricardo ang kanyang kamay patungo kay Celeste. Inaanyayahan itong umakyat sa entablado upang formal na pirmahan ang dokumento ng paglipat ng kapangyarihan sa harap ng lahat. Dahan-dahang tumayo si Celeste. Ang bawat mata sa loob ng bulwagan ay nakatutok sa kanya. Habang humahakbang siya palapit sa entablado, inalok ni Ricardo ang kanyang braso upang alalayan ito paakyat ng hagdanan. Ngunit imbes na tanggapin, malamig na tinabig ni Celeste ang kamay ng kanyang asawa. Natahimik ang malapit sa kanila. Ang ngiti ni Ricardo ay bahagyang kumislot. Umakyat si Celeste gamit ang sarili niyang lakas. Ang kanyang postura ay tuwid na tuwid. Walang bahid ng kahinaan o sakit. Tumigil siya sa harap ng mikropono. Binaliwala ang mga papeles na inihanda ni Ricardo sa ibabaw ng podium. Tiningnan ni Celeste ang dagat ng mga tao. Nakita niya ang nalilitong mukha ni Doña Imelda at ang nakakunot na noo ni Monica mula sa likuran. Pagkatapos, ibinaling niya ang kanyang matalim na paningin kay Ricardo na nakatayo malapit sa kanya at nagsisimula ng pawisan ng malamig. Maraming salamat sa iyong magagandang salita, Ricardo. Panimula ni Celeste, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Matatag at puno ng awtoridad na matagal na niyang ibinaon. Totoong malaki ang naging sakripisyo ko para sa kumpanyang ito at totoo rin na napagpasyahan ko ng tapusin ang aking pamamahala sa lumang sistema ng Verde Innovations. Kumurap si Ricardo, halatang hindi inaasahan ang mga salitang binibigkas ng asawa. Hon, ano bang sinasabi mo? Pirmahan mo na ang... Binaliwala siya ni Celeste at nagpatuloy. Ngunit bago ko formal na ihayag ang aking pagbibitiw bilang chairman at bilang paggunita sa ating ika-10 anibersaryo, meron akong inihandang isang maikling presentasyon, isang regalo, kung tawagin, para sa aking asawa at sa kanyang napakasipag na sekretarya.
Itinaas ni Celeste ang kanyang kamay. Sa isang kisap mata, ang malaking LED screen sa likuran ng entablado, na kanina ay nagpapakita lamang ng logo ng kumpanya, ay biglang nagdilim. Ang puso ni Ricardo ay biglang bumilis ang tibok. May kung anong malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa kanyang gulugod nang mapansin niya ang hindi maipaliwanag na kalmado sa mga mata ng kanyang asawa. Ang malaking LED screen sa likuran ng entablado ay biglang pumitik pabalik sa pag-ilaw. Sa halip na logo ng kumpanya, ang bumungad sa lahat ay isang napakalinaw na video mula sa security camera ng pinakamalaking bangko sa syudad. Sa video, malinaw na nakikita si Ricardo na nakaupo sa loob ng pribadong opisina ng bank manager at sa kanyang kandungan ay nakaupo si Monica. Nagyayakapan habang pinipilit na madaliin ang pag-aproba sa isang dokumento. Isang matinding paghinga ng pagkagulat ang sabay-sabay na pinakawalan ng mga tao sa loob ng bulwagan. Ang mga mamamahayag na naroon ay mabilis na nagtaas ng kanilang mga kamera. Walang sinasayang na segundo. Namutla si Ricardo para siyang binuhusan ng kumukulong tubig. "Celeste, anong kahangalan ito? Patayin niyo yan!" Pilit niyang isinisigaw sa mga technician, ngunit walang sumusunod sa kanya. Ang mga tauhan sa technical room ay mga taong matagal nang inilagay ni Celeste sa pwesto. Bago pa man makahuma ang lahat sa eskandalosong eksena, nagpalit ang slide sa screen. Ngayon, malalaki at malilinaw na numero ang nakapaskil. Mga bank transfer receipts mula sa account ng Verde Innovations patungo sa isang offshore account na nakapangalan kay Monica na ang kabuuang halaga ay umaabot sa daan-daang milyong piso. At sa tabi nito, nakalagay ng malaki ang pinagsamang report ng mga pekeng utang at palpak na proyekto ni Ricardo na naglalayong ibagsak ang kumpanya. Nagsimulang magkagulo ang mga board of directors na nakaupo sa unahan. Sila ang mga taong pinaniwala ni Ricardo na magiging mayaman, ngunit ngayon ay nakikita nilang ninanakawan pala sila ng harap-harapan. "Pepekeng dokumento iyan!" Nanginginig na sigaw ni Ricardo. Tinangkang agawin ang mikropono mula kay Celeste. "Gumagawa ka ng kwento para sirain ako dahil alam mong ikaw na ang tatanggalin sa pwesto." Ngunit mas mabilis si Celeste. Umatras siya ng isang hakbang at tiningnan ang asawa mula ulo hanggang paa. Isang tingin na walang halong pagmamahal, tanging pandidiri lamang. "Peke? Gusto mo ba talagang malaman kung ano ang peke, Ricardo?" Kalmadong tanong ni Celeste, sapat ang lakas upang marinig ng lahat. "Peke ang pirma ko sa pag-aproba ng mga bank transfer mo. Peke ang pirma ko sa life insurance policy na kinuha mo sa pangalan ko. At peke ang 10 taon na iginugol ko sa tabi ng isang magnanakaw." Sa ibaba ng entablado, nagsimulang magwala si Monica. Pilit siyang tumatakbo palabas ng bulwagan, tinatakpan ng mukha gamit ang kanyang mamahaling bag, ngunit hinarang siya ng 4 na matitikas na security guards. Sa kabilang dako, si Doña Imelda, na kanina lamang ay nagmamalaki sa kanyang magaling na anak, ay nanigas sa kanyang inuupuan. Namumutla ang matanda. Hawak-hawak ang dibdib habang nakikita ang unti-unting pagkawasak ng dangal ng kanyang pamilya na ipinagmamalaki niya. Nahirapan siyang huminga hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa lapag. Ngunit sa halip na tulungan siya, lumayo ang mga mayayamang kaibigan na kanina lang ay nakikipagkwentuhan sa kanya, tila nandidiri na madamay sa iskandalo. "Tigilan mo na ito, Celeste. Asawa mo ako." Desperadong pagsusumamo ni Ricardo, lumapit upang hawakan ang braso ng asawa. Ang kayabangan niya kanina ay tuluyang nadurog, napalitan ng takot na katulad ng isang asong bahag ang buntot. "Diyan ka nagkakamali." Malamig na sagot ni Celeste. Buong lakas na iwinasiwas ang kanyang braso upang alisin ang pagkakahawak ng lalaki. "Ako ang nagtatag ng kumpanyang ito mula sa wala. Pinulot kita noong baon sa utang ang pamilya mo at binigyan kita ng kapangyarihan.
Ngayon, binabawi ko na ang lahat. Kasabay ng kanyang huling salita, bumukas ang malaking pintuan sa likuran ng bulwagan. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis na pinangungunahan ni Attorney Suarez, dala ang mga opisyal na warrant of arrest. Nang makita ang mga pulis, gumuho ang tuhod ni Ricardo. Lumuhod siya sa harap ni Celeste sa mismong entablado kung saan inakala niyang siya ay magiging hari. Celeste, parang awa mo na. Pag-usapan natin ito. Maawa ka sa akin. Lumuluha nitong makaawa. Tiningnan lamang siya ni Celeste mula sa itaas. Wala ni katiting na awa sa kanyang mga mata. Nang ihakbang niya ang kanyang paa upang umalis, sinadya niyang idiin ang matulis na takong ng kanyang sapatos sa ibabaw ng puting rosas na nahulog mula sa bulsa ng tuxedo ni Ricardo. Dinudurog ang bulaklak hanggang sa masira ang mga talulot nito. Habang kinakabitan ng posa si Ricardo at hinihila si Monica palabas habang sumisigaw, muling humarap si Celeste sa mikropono at sa mga naguguluhang namumuhunan. Tinanggal ko na ang bulok na bahagi ng Verde Innovations, matapang niyang pahayag, ang boses ay puno ng pag-asa. Bukas, opisyal kong inilulunsad ang Verde Green Tech, isang bagong kumpanya sa ilalim ng aking buong pagmamay-ari at pamamahala. Ang mga nais sumama sa akin sa malinis at tapat na pagnenegosyo ay malugod kong tinatanggap. Nagkaroon ng ilang segundong katahimikan bago tumayo ang isang lalaki mula sa likuran. Si Ginoong Tanfong. Nagsimula siyang pumalakpak at isa-isa sumunod ang iba pang mga board of directors at mga bisita. Ang palakpakan na narinig ni Celeste ngayon ay hindi para sa asawa ng isang CEO, kundi para sa isang reyna na lumaban at nanalo sa sarili niyang digmaan. Lumabas si Celeste ng hotel, iniwan ang gulo sa loob. Ang malamig na hangin sa gabi ay humaplos sa kanyang mukha. Huminga siya ng malalim, nilalasap ang sariwang hangin ng kalayaan. Ang maskara ay tuluyan ng natanggal. Siya ay malaya na. 3 taon ang lumipas matapos ang gabing iyon, ngunit ang epekto ng pagbagsak ng imperyo ni Ricardo ay nararamdaman pa rin. Sa loob ng pambansang piitan, malayo sa mga malalambot na kama at mamahaling pabango na dati niyang nakasanayan, si Ricardo ay nakayuko habang nagkuskos ng maruming sahig ng banyo. Ang kanyang dating matikas na katawan ay bumagsak. Ang buhok niya ay manipis na at unti-unting namumuti. Ang uniforme niya bilang preso ay amoy pawis at maasim. Bawat paggalaw ng kanyang braso ay may kasamang pananakit ng buto dahil sa pagod at kawalan ng maayos na nutrisyon. Ang kanyang pamilya ay walang iniwang pera para tulungan siya sa kulungan. Paminsan-minsan, nakakatanggap siya ng balita mula sa labas. Si Monica ay sumama sa ibang lalaki ilang buwan pa lamang matapos siyang makulong. Dinala ang anak nila upang gamiting puhunan sa pangingikil sa bagong biktima. Wala ni isang dumalaw sa kanya. Samantala, sa isang masikip at masukal na eskinita sa Tondo, nakatira ngayon si Doña Imelda. Ang bahay niya ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa tuwing umuulan, pumapatak ang tubig mula sa butas-butas na bubong diretso sa kanyang maliit na higaan. Ang amoy ng kanal at nabubulok na basura ay laging kasama sa bawat paghinga niya. Ang mga matataas at mayayamang kaibigang lagi niyang ipinagmamalaki noon ay naglahong parang bula. Ngayon, nag-iisa siyang nagtitiyaga sa paghingi ng tira-tirang pagkain mula sa mga kapitbahay habang patuloy na isinusumpa ang araw na kinalaban nila si Celeste. Sa kabilang banda ng syudad, mataas, maaliwalas at puno ng buhay, nakatayo ang bagong gusali ng Verde Green Tech. Sa pinakamataas na palapag, sa loob ng isang malawak na opisina kung saan ang mga bintana ay gawa sa sahig hanggang kisaming salamin, nakatayo si Celeste. Wala na ang itim na bestida at ang mabigat na maskara ng isang martir na asawa. Nakasuot siya ngayon ng isang perpektong tabas
na puting suit na nagpapakita ng kanyang kumpiyansa. Pumasok ang isang batang babaeng empleyado, may bitbit na mga formal na dokumento. Ito ay si Maya, isa sa mga scholar na tinulungan ni Celeste na makapagtapos ng pag-aaral, na ngayon ay isa na sa mga pinakamagagaling niyang manager. Miss Celeste, handa na po ang lahat para sa ribbon cutting ceremony ng bago nating solar facility sa probinsya. Nakangiting balita ni Maya. At nga po pala, nabasa ko po yung article tungkol sa inyo sa magazine kanina. May isang tanong po doon na hindi nyo sinagot. Nagsisisi po ba kayo na nawalan kayo ng pamilya para maitayo ito? Tiningnan ni Celeste si Maya. Isang banayad at totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Dati, ang katanungang ito ay magdudulot sana sa kanya ng matinding pighati. Ngunit ngayon, ang kanyang puso ay kasing payapa ng isang tahimik na lawa. Lumingon si Celeste patungo sa malawak na bintana. Tinitigan ang napakagandang tanawin ng syudad sa ilalim ng asul at maaliwalas na kalangitan. Nakikita niya ang bunga ng kanyang pawis, ang mga pangarap na itinayo niya mula sa mga sirang bato ng kanyang nakaraan. Napatawad na niya ang sarili niya sa pagiging bulag noon, ngunit hinding-hindi niya kakalimutan ang leksyon ng kanyang pagbangon. Hindi ako nawalan ng pamilya, Maya. Malumanay na sagot ni Celeste. Ang boses ay puno ng kapayapaan at lakas. Nawalan lang ako ng mga taong hindi marunong magpahalaga. At ang pinalit ko rito ay ang aking sarili. Humugot siya ng malalim na hininga. Nilalasap ang amoy ng mamahaling kape at sariwang bulaklak sa kanyang mesa. Ang amoy ng kanyang sariling tagumpay. Wala siyang kailangang lalaki para maging kompleto. Nakahanap siya ng kapayapaan sa kaalamang kaya niyang protektahan ang sarili niya at ang mga taong umaasa sa kanya. Habang sinisinaga ng araw ang kanyang mukha, tuluyan nang nagpaalam si Celeste sa mga anino ng kahapon. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa pagkawasak. Ito ay nagsimula sa kanyang muling pagbangon.